2 days had passed at hanggang ngayon wala pa ring malay sa Esmeralda, and according to her doctor, dahil daw sa bugbog na natamo niya ng ilang beses kaya hanggang ngayon hindi pa siya gumigising. Sa 2 araw na nagdaan hindi ako umalis ng ospital, kaya hinatiran lang ako ni mommy ng ilang gamit. Bukod kasi sa ayaw kong umalis hanggat di magigising si Esmeralda, di rin nawawalan ng mga taga-media sa labas ng ospital. Nagtataka ako dahil sabi ni mommy siya na ang bahala sa mga iyon. Pero 2 araw na lumipas, mukhang di pa patay ang issue tungkol sa pagkaka-ospital ni Esmeralda. Good morning, Mr. Salvador. Pukaw ng doktor sa atensyon ko na hindi ko malaya nandito na pala sa loob ng kwarto. Good morning, Doc. Walang emosyon kong tugon sa kanya. I'm just here to tell you something about Mrs. Salvador's relative. Nakarating sa kanya ang nangyari and he wants to file a case against you. I am the one telling you this because he asked me to deliver his message to you. Seryosong sambit ng doktor habang kay Esmeralda nakatango ang tingin nito. What are you talking about, Doc? Walang kamag-anak ang asawa ko. Sino siya at bakit di siyang humarap mismo sa akin para sabihin ang gusto niyang sabihin? Galit kong sabi. I cannot tell you who he is, Mr. Salvador, but for now, I want you to know that Mrs. Salvador will be under his property and care when she wakes up. I need to go now dahil may iba pa akong pasyente. Mabilis pang tugon niya sa akin bago tuloy ang nagmarcha palabas ng silid. Napahilot ako sa sentido ko nang basta na nga lang akong tinalikuran ng doktor. Matapos sabihin sa akin ang tungkol sa kamag-anak ni Esmeralda na gusto akong kasuhan. Sa pagkakaalam ko, walang ibang kamag-anak ang babaeng ito dahil bukod sa nanay niyang di malaman ko nasaan mag-isa na lang talaga siya sa buhay. Kung sino man ang visit na yon sigurado ko, pero lamang din ang habol niya sa akin. Nakatayo ako malapit sa hinihigaan ni Esmeralda. Nang unti-unti kong napansin ang paggalaw ng daliri at pagdilat ng mga mata niya, kaya naman mabilis akong tumawag ng nurse na po pwedeng tumingin sa kanya. Kaagad naman dumating ang mga nurse at doktor para tingnan siya, habang ako'y seryoso lang nakatayo sa isang gilid habang hinihintay silang matapos sa ginagawa. Ang kaninang ilis at galit na naramdaman ko dahil sa sinabi ng doktor na palitan ng halo-halong emosyon na hindi ko maipaliwanag. Gising na si Esmeralda at sigurado kong ang una niyang itatanong ay ang tungkol sa anak niya na hanggang ngayon hindi alam kung paano sasabihin sa kanya. Liam! Dinig kong tawag sa akin ni Dad na siyang tinawagan ko kagad kanina. She is awake, Dad. Malikling sambit ko sa kanya, sabay balik ng atensyon kay Esmeralda na ngayon tulala lang na nakatingin sa kisame. She is okay now at kailangan niya lang ng pahinga. Bawal siya mapagod as of now dahil naghihilom pang sugat niya. Most importantly, no more stress for her, okay? I will take my leave now. Paalala ng doktor tungkol sa kalagayan ni Esmeralda. Thank you, Doc Chavez. Tugon ni Dad sa kanya habang nakikipagkamay at kapagkuhan, kaagad na nagmarcha palabas. How is she? Finally, she's awake at pwede na siyang humarap sa media. Hindi ko sila mapatigil at mapatahimik, so I guess Esmeralda should do it again. Face the media and tell them that Liam is innocent, na hindi siya sinasaktan ng asawa niya. Seryoso at mabilis na sabi ni Mommy, tila walang pakialam sa kondisyon ng Esmeralda sa mga oras na ito. Andrea! Malakas ang tawag ni Dad sa pangalan ni Mommy. You are so insensitive, hon. Kagigising niya pa lang at di pa maayos ang lagay niya. Galit na sabi ni Dad habang nakapamewang na nakatayo sa harap ng kama ni Esmeralda. Liam? Dinig kong tawag sa akin ni Esmeralda na hanggang ngayon blanco ang tingin. I don't have the courage to talk to her. Bukod sa alam ko na ako may kasalanan sa lahat, hindi ko alam ang gagawin ko kapag nalaman na ni Esmeralda ang totoo. Tahimik akong tumayo sa gilid ng kama niya habang seryoso lang ang nakatingin sa kanya. Di ko tuloy maiwasang magalit sa sarili ko dahil nakita ko na naman ang mas malapit na mga pasa at sugat niya na ako ang may kasalanan. I didn't imagine that I can hurt a woman at sa ayaw ko man o sa gusto, asawa ko pang sinaktan ko. Talagang kayang baguhin ang galit ng isang tao na nagiging dahilan pa para makapalakit ng sobra at isa ako sa mga binago ng galit. Esmeralda? Tanging nasambit ko na magtagpo ang tingin naming dalawa. Puno ng sakit at lungkot ang mga mata niya. Puno ng hirap at pagdurusa na akong may gawa. Okay lang ang baby ko, di ba? Buhay siya, di ba? May kasunod niyang tanong habang himasang siya napapagsak sa balikat ko. Tumingin ako sa mga magulang kong kapwa seryoso lang nakaupo. Tila hinihintay ang magiging tugon ko kay Esmeralda. You should take a rest, Esmeralda. Lakas loob pang sagot ko sa kanya. Buhay ang anak ko, Liam. Diba? Tanong pa ulit niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko na mabilis kong iniiwasan. Liam, sumagot ka.
Buhay ba ang anak ko, Liam? Anak mo yon kaya magkaroon ka naman ng konting pake? Sigaw niya habang masama pa rin ang tingin ay pinupukol sa akin. Esmeralda, calm down, iha. Pangaalo sa kanya ni Daddy. Paano ko kakalma kung hindi ko alam kung buhay pa ba ang anak ko o hindi na? Kaya't sumagot ka, Liam, hanggat may konting pasensya pa ako sa iyo. Mabilis na sagot ni Esmeralda na ngayon nakaupo na. You're not yet stable, Esmeralda, so calm down. Hindi nakakatulong ang pag-iinarte mo ng ganyan. Sabat ni Mommy na ngayon nakatayo na at masama rin ang tingin kay Esmeralda. So pag-inarte ho pala para sa inyong tanungin ko kung buhay pa bang anak ko o hindi na? Pambihira talaga kayo, Madam Attorney. Sigaw niya pabalik kay Mommy. Pastos ka talaga kahit kailan, Esmeralda. Sigaw ni Mommy na mukhang galit na. Hindi mo deserve ang respeto mula sa akin. Singhal niya. Ngayon, Liam, baring nasabi sa akin habang pilit tumatayo mula sa hospital bed niya. Buhay ba ang bata sa sinapupunan ko? Buhay ba ang anak ko? May diin at galit na tanong niya. Tell her the truth, son. Sabat ni Dad. Tell her. Total kasalanan naman niyang lahat. Sabat din ni Mommy na lalong nagpagulo sa akin ng mga oras na ito. Maling tinawagan ko sila para samahan ako rito nang sa ganon, tulungan nila ako masabi kay Esmeralda ang tungkol sa anak niya. Lalo lang nilang pinapalala ang sitwasyon at di sila nakakatulong sa mga oras na to. Mom, will you please stop and let me talk to her? Ines kong sambet kay Mommy na hanggang ngayon wala yatang balak tumigil. Liam, buhay ba ang anak ko? Malakas ang sigaw ni Esmeralda na akala mo hindi siya nangihina sa mga oras na to. Lalo ako nakaramdam ng kaba ng tila, naramdaman ko ang parang natutusok ng tingin sa akin. Ani mo yan mga oras handa siyang may gawing masama kapag nasagad ko ang pasensya niya. Esmeralda! Pagtawag ko sa pangalan niya at ako mang-aalalayan sana siyang maupo sa hospital bed. Pero mabilis niya ako natabig. Wala nang baby, Esmeralda. The baby did not survive. I'm sorry. Puno ng pagsusumamo kong sabi habang di makatingin sa kanya ng diretsyo. Inaasahan kong isang malakas na sampal mula sa kanya matapos sabing wala ng baby pero nagulat ako nang basta siyang tumalikod at nahigang muli sa hospital bed niya. Kita ko ang pag-agos ng luha sa pisngi niya at ang sobrang lungkot sa kanyang mga mata. I want to hug her and tell her how sorry I am pero wala akong sapat na lakas para gawin yon. Binugbog at halos patayin mo ko, Liam, at lahat ng yon tiniis at kinaya ko. Kinaya ko kasi umaasa ko baka balang araw mapagod ka sa pananakit sa akin. Masaya ka pa dahil finally nasingil mo na ako sa malaking kasalanan ko sa'yo. Sana masaya ka kasi pinatay mo ang anak ko. Alam mo, sana pinatay mo na lang din ako noon pa lang para hindi na ako nahihirapan. Kasi sa totoo lang parang patay na rin ako ng mga oras na to. I'm sorry, Esmeralda. I'm so sorry. Tanging nasabi ko sa kanya habang di pa rin makatingin ng diretso. Anak ko yon, Liam. Kaya hindi mababago ng bisit mong sorry ang sakit na nararamdaman ko. Umalis ka at isama mong mga magulang mo na nagbabalat kayo. Galit na sabi niya. Eto na sana ang huling beses na magkikita tayong lahat. Sobrang nagsisisi akong nakilala ko kayo at hiniyaang guluhin ang buhay ko. Galit na sabi ni Esmeralda habang may masamang tinging pinupukol kina Mommy at Daddy hanggang sa ako ang huli niyang tiningnan. Mga tinging kahit hindi niya sabihin, alam ko, puno ng galit at pagkamuhi. Sising-sisi akong ginusto at minahal kong tulad mong walang puso. Hindi lang sana ako nahulog sa'yo. Siguro hanggang ngayon maayos ang buhay ko. I'm sorry, Esmeralda. Puno ng pagsumamo kong sabi. Huli na ang paghingi mo ng tawad, Liam. Pinatay mo ang anak ko. Ikaw mismong pumatay sa anak mong walang malay sa lahat ng galit mo sa akin. Walang kapatawaran sa kayupan mo. Kaya umalis ka kasama ng magulang mo hanggat kaya ko pang magtimpi sa inyo. Esmeralda, let's talk. Hayaan mo kung humingi ng tawad sa'yo. Nakikiusap kong sabi. Umalis na kayo. Alis! Malakas niyang sigaw habang nakaturo sa gawin ng pintuan. Ayoko mang umalis at gawin ang gusto niya. Pero hinila ako ni Mommy para igiya palabas. Alam ko di naging maganda ang samahan namin bilang mag-asawa. Pero sa puntong to gusto kong bumawi sa kanya. Umalis ka na, Liam. Sigaw niya pang ulit. Let her take a rest, son. Sabat ni Daddy sabay ng pagpasok ng ilang nurse na siyang nagpalabas ng tuluyan sa akin. Umuwi ako tulad ng gustong mangyari ni Esmeralda kahit pa may mga taga-medyang humahabol sa akin. Talagang gustong malaman kung ba't na ospital ang asawa ko para hanapan ako ng butas na ikasisira ng mga magulang ko. I cannot blame them. Mula pa kasi noon ako ng sakit sa ulo ng mga magulang ko at madalas nagdadala ng problema na po pwedeng ikasira na magandang reputasyong itinayo nila. I ignored them and went home.
Umuwi ako di para iwasan sa Esmeralda, kundi para hayaan siyang mapag-isa at nang sa ganon kumalma siya. I also let myself to calm down dahil hindi ako makapag-isip ng tama at maayos habang nakikita kong nag-hysterical sa Esmeralda. Kasalanan ko ang lahat. Alam ko at sobra ako nagsisisi sa huli na makita kong sobra pa lang nagawa ko sa kanya. Maaring wala na ang baby sa sinapupunan niya, sa sinasabi niyang anak ko, pero hindi ko magawang maniwala dahil natatakot akong tanggapin na ako ang naging dahilan para mawala siya. Sa 2 araw na lumipas, habang hinihintay ko siyang gumising sa loob ng kwarto niya, hindi magsingkin sa utak kong nagawa ko siyang bugbugin ng husto at umabot pa sa puntong halos burahin ng mga pasa at sugat ang itsura niya. I found Esmeralda sa puntong halos beautiful ever since I met her before. Pero habang tinititigan ko siyang walang malay, hindi ko maaninag yung ganda niya dahil bukod sa mga pasa, panay din ang sugat na ako may gawa. Tama si mommy at daddy. Di nila ako pinalaking masamang tao para umabot ako sa puntong makasakit ng babae at ang asawa ko pa mismo. I lost my self-insanity when I got married to Esmeralda, especially whenever she is around me. Pakiramdam ko siya ang may kasalanan sa lahat dahil sa pagiging makasarili niya. Nabawasan ang kalayaan ko sa buhay bilang lalaki. Mayaman at kilalang tao ako, that's why I want to do everything that's beyond my control. But because I got married with her and everyone knew about our relationship, I cannot do everything what I want. One mistake, sa akin na naman nakatutok ang spotlight. Bagay na pwede maging dahilan para hindi ko makuha ang kumpanya ng lolo ko. Kaya kahit gusto kong magliwaliw ng higit pa sa kaya ko, hindi ko magawa. Nang makauwi ako, mas pinili kong mapag-isa at magpakalasing hanggang makatulog na lamang ako. Bagay na hindi ko dapat ginawa dahil kinabukasan pagbalik ko ng ospital, wala na si Esmeralda. Umalis na at kahit sinong tanungin ko hindi nila alam. May sumundo sa kanyang para mga bodyguard. Sabi ng nurse na naabutan ko sa kwarto. Anong oras sila umalis? Kunot na akong tanong ulit. Mga 1 oras na po nakalipas, sir. Tugon nito sa akin. Dahil sa naging tugon ng nurse, mabilis ako naglakad papunta sa parking lot ng ospital. Pero agad ding natigilan na makita ang doktor na tumingin at nag-alaga kay Esmeralda na siya ring nagsabi sa akin tungkol sa kamag-anak nito na may planong umanong kasuhan ako at mag-alaga sa asawa ko oras na magising siya. Imposibleng wala siyang alam kung sinong sumundo kay Esmeralda, kaya agad ko siyang hinanap para tanungin at kumprontahin. Where is Esmeralda? Where is my wife? Galit na tanong ko sa kanya. Di nakataka sa akin ang pagkagulat sa mukha niya. Marahil di niya inaasahan na sa kanya ko mismo hahanapin sa Esmeralda. Who is her relative that you're referring to yesterday? At akala ko ba kakasuhan niya ako? Ba't hanggang ngayon wala ako natatanggap na complaint? Magkasunod ko pa ulit tanong. Pero halatang kawalan ng pake ng doktor ang nasa harapan ko. Speak up, Doc. Kung ayaw mong tanggalan kita ng trabaho, where is my wife? This time I did not stop myself shouting because of too much anger. Gusto ko magwala sa di malamang dahilan, lalo nang makita kong wala na si Esmeralda sa silid niya. I still need to talk to her dahil hindi pa maayos lahat sa pagitan namin. Marami akong kasalanan na dapat makapag-usap kaming dalawa. I'm sorry, Mr. Salvador, but I cannot tell you everything. And please let your wife recover first. Wala akong alam sa nangyari sa inyo pero sapat ng paliwanag sa akin ang mga pasa at sugat niya, lalo ng pagkawala ng anak ninyo at masyado masakit yon para sa kanya bilang babae. Kaya hayaan mo muna siyang maging malaya at malayo sa iyo. Sabi niya sa seryosong tono ng boses habang nakatingin ng seryoso din sa akin. But just be happy. That's all that she wants for you and from you. Putol pa niyang muli sa dapat sasabihin ko. Sa huli, gusto niya pa rin maging masaya ka sa kabila ng sakit na dinulot mo. I gotta go, Mr. Salvador. Makahulugan niyang sambit bago ko tuluyang tinalikuran. Pinroseso ko sa isip ang huling sinabi ng doktor. Hinayaan ang sariling nakasalampak sa semento. Pakiramdam ko ng mga oras ito, sobrang sising-sisi ako. Bukod sa hindi ko siya naabutan sa kwarto, ramdam ko sa aming dalawa akong lubos na nagkasala. Kasalanan ko kaya humantong sa gantong pangyayari kung sa natauhan siya at iniwan na ako. Bagay na matagal ko nang gustong mangyari mula pa nung ikasal kaming dalawa. Dapat nga masaya ako dahil finally I'm free. Pero hindi ka alam kung ba't di ko magawang magdiwang. Imbes umuwi, minabuti kong dumiretso sa bar ng pinsan kong si Jared para uminom nang sa ganon mahimasmasa ng utak ko. Sinabi ko rin lahat na nangyari sa kanya dahil pakiramdam ko sasabog ang utak ko ng mga oras na to. Gago ka, Liam. You lost your child? Namatay ang dapat anak mo dahil sa kayupan mo. Tama lang naiwan ka ni Esmeralda.
Puno ng galit niyang sabi. Nabinaliwala ko lang. Tama siya. Gagawa ko. Eto na sana ang huling beses na magkikita tayong lahat. Sobrang nagsisisi ako na nakilala ko kayo. Hinayaan guluhin ang buhay ko. Sising-sisi ako na ginusto at minahal ko ang katulad mong walang puso, Liam. Di na lang sana ako nahulog sa'yo. Sigurado hanggang ngayon maayos pang buhay ko. Tahimik lang ako habang dinadama ang alak sa lalamunan at di ko tuloy maiwasang maalala ang mga salitang huling binitawan ni Esmeralda sa akin. I guess because she is right. I ruined her life. I ruined Esmeralda Bellamy for Gara's life. I tried to find Esmeralda pero bigo akong malaman kung nasan siya. Siguro sadyang ayaw niya talagang magpakita sa akin. I cannot blame her dahil ko akong nasa sitwasyon niya. Lalayo rin ako at sisiguraduhin hindi ako makahanap ng kahit na sino. I became so stressed on finding where Esmeralda is. Halos gabi-gabi akong di makatulog. Dahil pakiramdam ko narinig kong boses niya na umiiyak at nakikiusap sa akin tigilan na ang pananakit sa kanya. Naging karamay kong alak para malimutan ang tungkol sa kanya. Para na rin di ko marinig ang iyak niyang halos sumisira sa matino kong pag-iisip. Natatawa na nga lang ako sa sarili ko dahil kahit alam kong wala siya sa bahay naming dalawa. Nagawa akong matakot dahil sa pag-iyak niyang paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko. Naging takas ko na lang din ang paglalasing para matigil ang pagsisisi ko sa sarili tungkol sa batang na wala sa sinapupunan ni Esmeralda.